Dagdag kong kalaman sa anxiety, hindi po ito uwi sa depression. Ay ito po yung mga palatandaang mararamdaman ninyo para masabi pong may anxiety ka. Yung pong una-una po yung anxiety ay hindi po alam o hindi kayang pagalingin ng doktor. Maski po maguli-uli kayo sa ospital o sa mga doktor, iba't ibang karamdaman lang ang sasabihin sa inyo na nararamdaman ninyo, na siya lalong magpapataas ng tension doon sa isip ninyo, talagang magpapalala doon sa anxiety ninyo. Karamihan po pag nakakaramdam ng mga bagay na ito ay nagkakaroon na ng takot sa sarili o nagkakaroon ng takot. Ganyan po ang may anxiety, malimit po, kabado o natatakot na sa sarili dahil doon sa mga nararamdaman. Ang mga nararamdaman po ng may anxiety, una-una parang tinatakal ka, parang yung masakit ang lalamunan mo, at ang yung laway ay parang para siyang lapot, parang yung sipon, malagkit ang laway mo, sumasakit ang dibdib mo, matapat sa likod. Makakalain mo na ikaw ay may sakit na sa baga o may sakit na sa puso. Yun pong lahat ay gawa ng anxiety na pinalalala po ng acid. Pag may anxiety ka ho, lalong mabilis tumaas yung acid mo, kaya marami kang mararamdaman sa katawan, may hirapan kang huminga, nagiging ligalig yung isipan mo, may pagkakataon na parang tinutusok-tusok yung dibdib mo, at palagi kang balisa. May pagkakataon po na takot ka na pag sinumpong ka ng pagkahilo. Yung pagkahilo po, natural po yun. Hindi ka naman nung kukulaps, basta ramdam mo lang parang lula ka, masakit ang ulo mo. Kasama na po kasi sa anxiety yung vertigo, kaya mga nangyayari po yung mga ganun, nangangalay ang panga mo, mangangalay ka, magiging kung minsan ay gamol ka magsalita, at kaunting bagay ay nagagalit ka na pinalalaki mo. Yung mga nadidinig mo, kaunting bagay lang, pinalalaki mo na siya, hindi mo kayang pigilin. Maski po kayo magpabalik-balik sa ospital ay hindi po kayang lunasan ng gamot o ng mga doktor yun. Ang sarili lang po ninyo ang makakapagpagaling doon. Kaya pag nararamdaman ninyo yung mga bagay na yun, yung mga pagkabalisa, ay maging kalma po kayo, at nang hindi na lalong tumaas. May mga dahil pag lumala po yan, dumating dun sa depression, ay mas mahirap na po yun. Ang isa pang mga dahilan ng pagbaltaw niyang
anxiety ay mayroon kang mga kinatatakutan sa sarili mo. May kinatatakutan ka o may tinatago ka na maski kanino hindi mo na i-voice out, hindi mo nasasabi dahil natatakot ka. Yun ang isa pong mas lalong nagpapalala sa sakit na yan. Kaya po kung may mga kinatatakutan ko, humanap kayo ng mga tao pwede ninyo pagkatiwalaan, ilabas ninyo yung kinatatakutan ninyo yun, sabihin ninyo kung ano yun. Mas importante po yung ma-voice out ninyo para mabawasan yung alalahanin ninyo sa inyong isipan na siyang malimit na nagpapalala nga po ng anxiety. At yan nga po ay pag nauwi na sa depression, kung ano yung mga nasa isipan mo yun na itinatago mo, pilit mo hindi mo masabi maski kanino, ayun ang uulit-ulitin mong salitain pag dumating na po doon sa depress ka ng maigi. Na napaka-importante po na may pinagkakatiwalaan kayo, may napapagsabihan kayo ng mga bagay na ganun. At yan po ang tagal niyan depression, anxiety na yan ay kumisan bumibilang yan ng taon, dahil totoo lang po talaga magpapagaling yan sa inyo ay yung sarili ninyo. Kung may mga gamot po tayong herbal na pwedeng inumin para dyan sa depression, kaya lang pag ganun at ganun pa rin yung nasa isipan mo, na andun pa rin yung patuloy lang kung tataas din ang acid doon. May mga herbal po tayong pwedeng panggamot yan, at ang pinanggagalingan po talaga niyan ay kaya yan nagkaganan. Ang pinanggagalingan po niyan yung kidney. Tumaas po yung creatinine ninyo. Yung pong creatinine kasi yung lason sa dugo sumasampa na sa ating utak, ating isipan. Yun ang nagdidikta, yun ang nagano kaya nagbibigay ng reaksyon sa utak natin. Kaya kuminsan ang pakiramdam natin ay para tayong nilalagnat, mainit na mainit ang katawan natin, yung dibdib natin nag-iinit, nanginginig yung ating mga kalamnan, yung parang gutom na gutom tayo. Yun po ang isa sa mga sintomas niya o nararamdaman ng tao pag umaatake yung anxiety. At yan po ay tumatagal talaga yan ng taon. Paulit-ulit mong mararanasan yan hanggang may mga bagay ka pong hindi ma-voice out na kinatatakutan mo. Kaya kailangan mailabas ninyo yung lahat yung kinatatakutan ninyo, at maging dyan sa nararamdaman ng nervyos at takot ang mararanasan ninyo dyan. Hindi ninyo alam kung ano nang nangyayari sa inyo, pero ang totoo po talaga niyan, maski kayo mag-uli-uli sa doktor, hindi kayang lunasan ng mga doktor natin yan, at baka lalo pang
lumala dahil sa mga paiinom sa inyong gamot, dahil sa sasabihin ng mga sakit ninyo, lalo lang yung papasok sa isipan ninyo. May mga nagpatunay na rin po na mga nakaranas ng ganyan na nalampasan. May mga napapanood, may mga mapapanood na tayo sa mga YouTube, sa FB na nakaranas ng mga ganyan. Yun po ang mga dapat nating iwasan. Yung takot po, malisin natin, labanan natin maigi para po hindi tayo mauwi doon sa pagka-depress. Labanan po natin yung hilo po, may nare-refleksyon para panandali ang malis, pero ang totoo po talaga niya, ang tunay na magpapagaling sa inyo ay sarili lang din ninyo. Labanan ninyo, iwasan ninyo yung magpara-iisip, lalo na po yung parang ang iniisip ninyo yung mga kinatatakutan ninyo, dahil yun ay pabalik-balik na sa isip ninyo. Mahirap na pong malis yun dun, paulit-ulit yun. Pag na-depress kayo, doon na lang yung lalabas yung mga kinatatakutan ninyo bagay na siyang pumapasok sa isip ninyo. Yun na po ang ulit-ulitin ninyong salitain pag kayo ay na-depress na. Yun ang paulit-ulit ninyong sasabihin maski wala kayong kausap. Kaya po hanggat maaari, iwasan natin yung mga bawal para makalmante po ang ating isipan, at yung pinanggagalingan po niyan nga niyan ay isa na yung pagtaas ng acid natin at yung creatinine. Maraming salamat po, at kung patuloy ninyong nagustuhan yung